Okay, so Sabagay. tomorrow po, August 6, no? So, D-Day. Yes. Ano po bang inaasahan niyo from your end dito sa Senado patungkol po dito sa impeachment proceedings? Oh, and by the way, nung sinabi mo August 6 D-Day, kung hindi ako nagkakamali, anniversary ng bombing ng Hiroshima. So, Yes, so sobrang historic. Oo. mm. Well, what to expect? A very heartfelt and very sharp debate on the floor. Ako, kaming lahat sa minority, siguro yung iba naming mga kasama sa majority, naghahanda talaga, pinag-aralan itong pagdedebatihan namin bukas. At bawat linggo, bawat araw na dumaan, may importanteng developments na nangyayari na nagdadagdag sa konteksto ng debate namin bukas. Nabanggit mo na rin, Christian, no? Nagfa-file na ng motions for reconsideration yung mga stakeholders. Nauna na yung unang group of complainants nung Biyernes at kahapon nga yung napapansin ng marami, napakagandang MR daw ng House of Representatives sa pangunguna ng Solgen. So itong lahat, inoobserbahan namin mula sa Senado kasi ilang beses ko na at naming sinabi ang tataas ng mga at ang lalalim din ng mga prinsipyong nakasalalay dito. Yung prinsipyo ng solong responsibilidad ng Senado duminig ng impeachment complaint, yung prinsipyo ng pagrespeto sa Korte Suprema at syempre, huwag nating kalimutan yung prinsipyo na may karapatan ang mamamayan dun sa sinabi mong accountability. So paano naming lahat babalansehin ito? Paano namin isusubukang pipilit na i-harmonize? An important ball is now in the court of the Supreme Court. At siguro lumalakas din yung damdamin ng iba na dahil nasimulan na yung process ng pag-file ng MRs, ba't hindi natin intayin yung magiging ruling naman ng Korte Suprema sa mga motions na ito? Okay. I understand, di ba meron po kayong isinusulong na draft resolution dyan po sa Senado. Okay, ano po ba yung laman nito? Ano yung specifically gusto nyo mangyari? At ilan na po yung lumalagda dito? Sa pagkaalam ko, mayroong 5 na nag-signify ng suporta. Hindi ko alam kung yung buong 5 ay nakapirma na. May pang-6 na nagsabi publicly ng similar sentiment. Pero hindi ko pa bilang kung ilan ang aktual na pumirma. Maganda yung resolution. Ito'y initiative ng several senators, kasama na po ako. At basically, kinukuha yung payo ng ilang mga dating justices at Supreme Court Chief Justices natin kung papaano hilingin sa Korte Suprema na mabigyang daan yung pagpapatuloy ng impeachment trial. So it's another and a very positive element dito sa namumuong field of battle bukas sa Senate plenary, August 6th. So specifically, gusto nyo munang ituloy yung impeachment proceedings, tama? Hintayin yung Supreme Court action doon sa MR. Yes, or yung earlier, yung sense kasi nung resolusyong iyon na dinraft at pinapaikot para sa pirma, this came about before the MR started to be filed. Pwede kasing course of action din ay i-revisit, no? Magbalik tanaw ang Korte Suprema sa naging ruling nila nung una. O lalo na ngayon na may mga MR, bumibigat yung ganyang paghiling sa kanila. Okay, parang lumabas sa mga balita initially, ang lumagda dun sa draft resolution, kayo, Senators Kiko, Bam, and Tito Soto. Tama po ba? 4? Yes po, tama po yon. So meron pa pong 2 na binabanggit kayo? May isa pang nabalitaan ko na pumirma and may isa pang nagpahayag publicly ng parehong sentimiento. But at the very least, andun na yung minority leader, tapos isa sa mga deputy minority leader, ako, at 2 miyembro ng majority. Pero yung buong minority block, hindi kayo expected to be solidly behind that. Tama po ba? Kasi isa sa inyo, si Senator Migs, nun pa niya gustong, di ba? Ayaw niya na impeachment di ba? Sabi niya, ano yan witch hunt. Well, si Senator Kiko ang nag-initiate ng resolusyong iyan, and ang sinabi niya sa akin na wish niya ay mas marami, ang pinakamaraming pwedeng pumirma sa resolusyong iyan ay pumirma. So iniikot both sa majority at saka sa minority.
And sa amin naman, sa panig ng minority, talagang pinaghahandaan din naman namin yung field of battle, ika nga, where all these initiatives, pati yung RESO, will come to the fore. At yun na nga yung bukas. Opo. Inisip ko kasi kung ano po, yung mga dynamics dyan po sa chamber ninyo sa Senado. Kasi you have a specific group of senators na at least based on my perception, kahit anong paliwanag ang gawin, talagang mga maka-Duterte yan at talagang nun pa sila gigil na gigil patay yung impeachment proceedings. So how do you intend to deal with that particular block? Tapos can you describe kung meron ba talagang grupo ng mga senador na pwede pa talagang paliwanagan itong mga malalalim na prinsipyong binabanggit ninyo patungkol po dito sa issue na impeachment? Definitely mayroong grupo o mga individual na pwede pang paliwanagan o hawak na nila sa kanilang mga kamay at isip at puso yung mga prinsipyong ito. At ito napapakiramdaman ko sa iba't ibang conversations sa kanila, sa iba't ibang settings. At umaasa akong mag-on the record bukas. Lalo na nga, yun na nga, nagsisimula na talagang mag-file ng motion for reconsideration dun sa Korte Suprema. As for yung mga kasama namin na talagang balak at in fact nagsabi publicly na papunta talaga sila sa pagpapadismiss ng motion, kaya po kami naghahanda ng maigi dahil napaka-importante ng isyung ito at talagang mag-aargumento po kami, makikipagdebate po kami pati sa kanila tungkol sa tingin naman namin ay tamang proseso moving forward. Opo. Doon sa mga hindi familiar tsaka initiated sa mga debate po dyan, talaga ba meron na sway na posisyon after a siguro very lengthy debate or talagang fixed na yung decision ng mga senador dyan? May nagbabago pa ba? Mayroong nagbabago. It may seem at the start na may mga fixed positions dahil sa partisan position na pinanggagalingan o tinatayuan. Pero maalala po natin, yung debate nung huling mga araw ng 19th Congress, June 11 to 13, June 9 to 11. Nung panahong yun, inaasahan namin ni dating Minority Leader Coco Pimentel na kaming dalawa lang na senator judges na mula sa minority ay boboto laban sa pag-return ng articles of impeachment sa House. Pero kalaunan, higit doble pa doon. At may 3 pang senator judges na sa Senate plenary ay mula sa majority ay bumoto kasama namin. So ibig sabihin sa buong plenary ng Senado, sa lahat ng senator judges, there is still space for debate at kumbinsihan para maka-arrive at yung sense of the Senate. Kahit pa, although of course, Christian, you must know na kung ipilit talaga bukas pagbotohan na, magdedemate rin ako laban doon dahil tingin ko talaga premature. Pero kung ano mang prosesong gagawin bukas, definitely may espasyo para sa kumbinsihan at susuungin namin yon. Pero sigurado may magpupush po niya, no? Pagbotohan. Siguro because they are confident with the numbers. Sinabi nila na ipupush nila yan. So pinaghahandaan din namin yung pushback. Meron po bang added suasion kasi nasa side ninyo si dating Senate President at ngayon Minority Leader Tito Sotto, definitely the most senior. And meron bang added suasion niya sa mga colleagues ninyo na hindi necessarily kasama sa minority? For sure, I would believe so, Christian, kasi naging SP, Senate President, si Minority Leader Sen Tito. So, siya ang kumbaga nagko-command sa majority noon at lahat kami, kahit akong nasa minority noon at yung mga kasama namin ngayon sa majority na naging majority nung panahon niya, will remember how he on several occasions stood for the independence of the Senate. At hanggang ngayon, bilang minority leader, ganun pa rin yung tinitindigan niya. No? Yung bilang minority naman na kami dapat mag-fiscalize, mag-check and balance, at bilang veterano nga, lagi niyang tinataguyod yung rules at yung tradisyon ng Senate. So, para sa akin talagang napakabigat, no? Nung kanyang salita at yung kanyang tayo maging sa isyung ito ng impeachment.
Okay, puntahan po natin yung mga concerns ninyo, no? What if matuloy itong Supreme Court decision? Let's say i-reject yung motions for reconsideration. Ano ba yung nakikita niyong epekto nito? Kunwari sa Senado, sa House, as institutions, and of course, sa kabuuang proseso ng pagpapanagot sa mga impeachable officials. Yun yung palagay ko, Christian, kung sakali magiging pinakamalaking casualty, no? Napakalungkot. And with all due respect to say that, na kung hindi mabigyang daan ng Korte Suprema yung mga motions for reconsideration. Dahil yun talaga ang pinaka nakasalang dito, yung usapin, prinsipyo, proseso, prospects moving forward, no? Kasi precedent setting ito para sa accountability. Hindi lang pagsingil ng impeachment trial court ng accountability sa isang impeached official, pero higit sa lahat, pagsingil ng mamamayan ng accountability sa bawat isa sa aming nagtatrabaho sa gobyerno. Yung accountability na inilalaban din ng House of Representatives tuwing nagtatransmit sila ng impeachment complaint sa Senado. But having said that, I don't know, today this week I can't help feel more hopeful dahil nga naghain na ng mga motions for reconsideration ang iba't ibang stakeholders. At gaya ng nabanggit ko kanina, kapansin-pansin na yung mga legal experts hindi mapigilan na hindi lang pansinin kundi sabihin na ang ganda daw ng MR na inihain ng House of Representatives. So I can't help but feel more hopeful this week na baka naman mabigyang daan ito ng Korte Suprema. So tignan natin kung ano yung magiging mood talaga nung D-Day bukas sa Senate plenary naman. Kung kayo po ba masusunod, ano yung nakikita nyong parang balancing act na pwedeng gawin dito ng Senado in light of the Supreme Court decision declaring the articles of impeachment as unconstitutional at dahil daw doon, walang jurisdiction ang Senado bilang impeachment court? So, ibig sabihin, kung hindi nila mabigyan ng daan yung mga MR, kung mag-hold yung original na decision nila. Ayun, so with all the sadness but respect for the Supreme Court in my heart, siguro irarak ko pa rin yung brain ko, irarak pa rin namin ang brains namin, yung mga nagsusulong sana na matuloy pa rin yung impeachment process. Ganon nga paano ba babalansehin pa rin, paano ba susubukang i-harmonize yung pagrespeto sa Korte Suprema and yet pagtaguyod sa mga karapatan at responsibilidad ng Senado at ng mamamayan. Well, kahit yung original yung SC ruling na iyon, sinabi na hindi naman nila pinapawalang bisa or rather pinapawalang sala kung sakasakali yung impeached official. So, and they are saying na kung talagang masusunod yung kanilang ruling, mayroong susunod na time horizon, no? February 6 daw. So without conceding pa yung debate bukas, dahil ito nga nadagdagan yung pag-asa ko dahil sa mga MR na nasa kamay na ng Supreme Court, without conceding, tomorrow, kung talagang kailangan na naming i-fix yung mata namin sa horizon ng February 6, well, alam mo naman, Christian, sa kasaysayan natin bilang isang sambayanan, hindi nauubos, hindi lang ang pag-asa, hindi nauubos ang fighting spirit natin, lalo na para sa mga batayang prinsipyo ng konstitusyon tulad ng accountability. So, we will fight tomorrow at mas malakas ang pag-asa ko para sa laban bukas. But if we have to fight instead on February 6 for that principle of accountability, then we will live to fight that other day. How important po yung public pressure? Kasi ngayon nakikita natin mounting, no? Nagsasalita, binabanggit niya yung mga legal luminaries. So how big a factor are these? It's a very big factor. Hindi pwedeng deadmahin ng Senado, ng House, kahit siguro ng Korte Suprema, no? Ang public opinion. Nakita naman po natin kung gaano ka laki at kainit, no, karubdob yung mobilizations nung June 9 to 11. At nakikita natin yung pagmo-mobilize din ng ating mga mamamayan ngayon, online and offline, para iparamdam talaga
sa Senado, iparamdam din sa Korte Suprema ang pagnanais nila na ituloy itong siguro pinaka-importanting proseso ng accountability na impeachment trial. So ako'y nagpapasalamat, in fact, Christian, sa ating mga kababayan na hindi nagsasawang iparamdam sa amin, sa bawat branch of government natin, ang kanilang saloobin. Kahit nga sa instrumento ng surveys, lumalabas, di ba? Majority, big majority ng ating mga kababayan, whether pro-conviction or pro-acquittal sila sa impeached official, basta gusto nilang ituloy yung impeachment trial para may due process ang parehong panig at napaka-importante, marinig ng ating mga mamamayan ang mga ebidensya at witnesses sa bawat article of impeachment para sila din makapagtimbang, sila din makapagdesisyon at in a way makaboto. So hindi lang kami senator judges lamang ang boboto, pati yung ating mga kababayan. Binabanggit niya yung due process, no? Of course, yung importance ng rule of law. Ito lang naman yung sa akin, no? I don't know whether you share this sentiment. Pero naipokritohan kasi ako rin sa maraming mga DDS politicians, pati sa ilang mga DDS na colleagues po niya sa Senado, na all of a sudden nagpo-pontificate about due process, rule of law, in terms of protecting the due process and rights of the Dutertes, in particular Sara Duterte. Pero hindi natin nadinig yan nung may libo-libo yung pinagpapatay. No? Medyo ano lang, napakatinding kaipokrituhan ang dating nun to talk about the rule of law. Imagine how the EJK widows and orphans feel. Pero gayon pa man, naninindigan, kapit kami, kahit yung mga sumusuporta sa EJK families at by the way, sumusubaybay din sa parating na pagdinig, no, sa ICC. Susunod na buwan na pala, bilis ng panahon. And kaya at the same time, we are insisting na kaya nga gusto rin namin ituloy yung impeachment trial dahil yung due process na dinenay sa napakarami nung nakaraan, pero pinaninindigan pa rin namin sa proseso ng impeachment trial na both sides, prosecution at defense, prosecution at impeached official, ay mabigyan ng due process. Ipresenta yung kanilang panig, kanilang mga ebidensya, kanilang mga witnesses at mag-question din yung mga ebidensya at witnesses ng isa't isa. So, grabe yung good faith, no, ng mga EJK families at lahat ng mga sumusuporta sa kanila na sinasabi na precisely sa ganitong mga prosesong pinaninindigan at ipinaglalaban natin, pati itong impeachment process, precisely we want to say na equal application of the law, due process of law for each and everyone. Nga pala, no, kasi I think this was yesterday or 2 days ago, no, may balita, pronouncement itong si Senator Jingo Estrada. If I'm not mistaken, nasa 19 yata, no, yung mga senador, yung mga colleagues ninyo, na who would vote for dismissing it. If I'm not mistaken, no, pero parang ganun yung direction. You think may pagbabago between then and now because of what's happening? Or baka naman fix na talaga yung numero, medyo nagiging overly optimistic lang yung grupo ninyo? Well, I never want to be overly optimistic. I'm always hopeful. Pero honestly, mas hopeful ako dahil nga sa mga MR na inihahain sa Korte Suprema. Kasi nga, kapansin-pansin And kahit kami, na mga senador, kahit kami na mga senator judges, of course, would take note kung ano yung nagbabago at di nagbabago sa internal at sa external environment namin sa impeachment trial court. Kaya mahirap magpako sa isang numero dahil bukas pa lang yung talagang D-Day debate, parang DDD, D-Day debate sa Senate plenary tungkol sa impeachment. And puspusang kumbinsihan yan. So I am hopeful dahil deliberative body kami na meron pang on the record sa kanilang pananaw at meron pang maaring makumbinse. Bakit hindi? No? Tingnan po natin. At kami, pag-iigihan po namin yan. Kasi inisip ko rin ibang mga colleagues ninyo, talagang gigil na patayin yung impeachment. Obvious naman yun. Iba naman medyo nagpapanggap na medyo objective, pero medyo obvious din naman. Naisip ko, parang ito na yung pinakaiintay nila Supreme Court na nagsalita. So, kumbaga, gagamitin nila yan bilang justification to actually push for that initial position that they've had.
Yung initial position nila, kung hindi lang nakabatay sa sarili nilang political convictions, pero dun sa nangyayari sa SC, oo nga, pero ngayon, yung ruling na yun ng SC ay inaapila, kumbaga. May motions for reconsideration na. So, kumbaga, mukhang hindi pa tapos yung kwentong iyon. Dahil ngayon may mga MR. At kung didinigin ng Supreme Court ang mga MR na yon, hindi ba dapat, sinasabi ng iba, common sense, intayin natin anong sasabihin ng Supreme Court sa pag-aapela sa kanilang ruling? Opo. Puntahan naman natin itong inyong mga inaasahang colleagues sana sa minority pero they decided officially to join the majority. Official na naman, no? Sina Senators Bam and Kiko. Now na naging official na po yan, ramdam ba talaga yung paghihiwalay? Or kasi nagkakaisa pala kayo sa iba't ibang mga issues, di ba? Kunwari dito sa impeachment. So how do you see that relationship na officially magkahiwalay kayo ng bloke, pero in terms of issues, united pala? Yes, may mga important na unity sa mga specific issues. Halimbawa, kagabi yung privilege speech ni Senator Raffy tungkol sa rice tarification law, nagkakaisa kami ng posisyon ni Senator Kiko kasama ng iba pang mga senador sa issue niyan. Magkasama din kami ng buong minority plus Senators Kiko and Bam dun sa resolution tungkol sa open bycam. At magkakasama din yung ilan sa amin dun nga po sa resolution tungkol sa impeachment. So, magkakahiwalay kami ng bloke sa Senado, pero at least yung mga party mates namin sa House of Representatives in particular ay marami sa kanila nagsasama sa isang bloke sa loob ng House minority. And in fact, nag-parallel resolution sila tungkol sa open bycam. Sa amin naman sa Senado, yung Senate minority at yung dalawang nasa majority. And ayun po, so we still have those building blocks at yun ay sinasama ko sa pangarap ko na patuloy na manindigan, magtrabaho ako sa loob ng Senado at palabas din para yan, magtrabaho sa mga issue ng ating mga mamamayan, lalo na sa ekonomiya, pati sa yung proyektong pagpapalakas ng oposisyon. Ito pala, no, kasi may mga nagtatanong sa akin, so I wanted this to come from you na. Kasi may mga nagpapatanong sa akin, nagsabi daw po ba yung dalawa sa inyo before they decided to move to the majority? Meron bang ganun pag-uusap? May mga pag-uusap naman after election day hanggang sa umaga nga ng opening of session. So yes, may pag-uusap naman. Nagsabi po sila sa inyo. And then, what did you tell them? Well, for one, sabi ko nga, kayo ang subject matter experts dun sa mga advocacies ninyo. So kung buuin natin yung independent bloc, kayo pa rin ang tatanungin sa mga subject na iyon at pwede nating magtayo ng alternative platform para sa inyo sa loob ng independent bloc. Pero ayun, ngayon na official na yung aming kani-kanyang desisyon, ako sa minority, sila sa majority. So at least lumalabas yung ganyang mga pagkakataon. For example, yun na nga sa agrikultura na magkaisa dun sa issue ng rice tarification law. Pero meron ba kayong parang tampo or sama ng loob that they decided officially to join the majority o wala naman? Hindi ako nagtatampo o sumasama ng loob. Kapag hindi nangyayari yung unang pangarap ko, trying to keep my eyes on the long-term direction, nagsusubok na lang ako gumawa ng ibang paraan. And I'm so at peace and so happy, Christian, to have this home in the minority. Kasama ni na Maino Tito. Nga, kitang-kita ko sa mga social media post ninyo. No? Diba? Ito, sabihin ko na openly, no? Ang galing kasi ng social media team nyo rin. No? Salamat. Parang mas nailalapit kayo sa tao. Happy. Naririnig nila ngayon din. Magaling, seryoso. Salamat. Ito pa isang tanong. I don't know kung napapansin nyo po ito, no? Kasi someone called my attention to this and then
parang merong yumayari sa inyo. I don't know, for lack of a better word. Siguro, puma-project, no? Within this so-called big tent of the principled opposition. In light of this fissure, officially lang naman, na hindi nyo nakasama si Bam and Kiko, officially sa minority. Pero yun nga, meron kayong mga issues sa pinagkakasunduan talaga. Nakikita naman yan, di ba, sa impeachment. Pero meron daw yumayari sa inyo from within this big tent of the opposition na parang seeking to downplay your role dun sa kanilang campaign for the Senate. Parang hindi naman daw kayo talaga yung ganun ka-involved or ganun kalaking impact. I don't know whether you've been made aware of this, no? Pero someone alerted me about this. Well, mahirap naman i-downplay yung role ni Mang individual o grupo kasi kita naman on the ground. And I don't have to say it for myself, pero batid naman nung mga kasama sa kampanya. At kahit yung dalawang ikinampanya naming senador, kung gaano ako ka-present at kasipag at ka-active, sila na lang magsabi nung mga detalye. And I would hate for anything negative na ma-attach dun sa term na Big Tent kasi yun na nga yung pangalan ko sa proyektong iyon. Na una nga, di ba, gusto kong magbuo ng full Senate slate of 12 mula sa oposisyon ngayong 2025. Naging 3, naging 2, nung si Chel ay tumakbong party list kasama ng Akbayan at nakatatlo naman kami, number 1 party list sa buong kasaysayan ng party list system at naipanalo naman namin yung 2 senador namin. So kung may yumayari man o ano, basta para sa akin, hindi ako papayag na makabawas yon dun sa long-term na pangarap na pagkaisahin lahat ng mga grupong sumuporta sa Kiko Bam, sa Akbayan, sa ML at iba pang mga opposition or reform or independent parties at candidates para sama-samang mag-organisa, mag-educate, kumilos sa mga issue ng mamamayan, lalo na sa ekonomiya. And within these, say, first 9 months after the election, magkaisa na paano ba tayo patuloy na maghahanda para sa 2028 and beyond, no? Para mag-offer ng maayos na pagtugon sa mga economic issues ng ating mga kababayan at mag-offer ng best offer on good governance. Yung mga pagyari, hindi ko talaga bilang isa sa mga tao at leader sa Big Tent na ito, hindi talaga ako papayag na maging pabigat yan at maging pag-decelerate niyan sa napakahirap ng labang ito. Hindi, kasi parang dating dyan, ito yung pushback nung siguro ilang mga sumusuporta sa kanila. Hindi ko sinasabing may basbas nila yan, no? Pero syempre, siguro yung pushback ng ilang mga taga-suporta nila na nasaktan nung na-criticize yung kanilang idol, di ba? So parang niyayari naman yung kunwari kayo. So yun yung dating sa akin, no? Well, okay. Kung nasaktan man sila, I have said this before also about yung mga kasama in general, hindi ko naman pwedeng i-legislate yung damdamin ni Noman. Pero kung nasaktan yung iba sa kanila sa pagpuna dun sa mga kasama natin, pero yung mga kasama natin mismo, I suppose also have a largeness of spirit na I don't know, to take their own good stance on this. Basta, I cannot speak naman for anyone else but myself, Christian. Basta ang sa akin ay yung invitation ko sa lahat ng mga kasama sa iba't ibang grupo ay pareho hanggang ngayon. Tulad nung nagsimula ang Big Tent Project noong 2022. Kasi right after yung general elections 3 years ago, nagsimulaan na akong magtanong, makiusap sa mga kasama para maghanda kami 3 taon para sa 2025. At kita naman yung mga resulta, di ba? Hindi na masama. Oo. Hindi talaga. Hindi talaga masama, no? So, para sa akin, panghawakan namin yon. And
let's take it forward, not backward. Yung mga pa-backward na mga gawain, sana iwaksina. Well, bahala ang desisyon ng bawat isa. Pero for one, di talaga ako papayag na i-decelerate yung sa ngayon mas mabagal, no, or mahirap na ngang laban. We should keep our eyes and our feet moving forward. Kumaga, look at the big picture, the most important issues that you need to focus on. And all else, pwedeng noise lang naman talaga, no, na pwede namang ayusin. Oo. At yung hindi pwedeng ayusin, iwan natin sa gilid. Pero lahat, at naniniwala akong marami, lahat na of good faith, na willing makipagtrabaho sa isa't isa, mag-compromise para makapagtrabaho sa isa't isa, sumulong po tayo. Huwag tayong uurong. Wala tayong luluhuran. Okay, Senator Risa, maraming salamat po for joining us today. Alam ko, busy-busy kayo dyan sa Senado. Abangan po namin yung magiging debate dyan bukas. Please do. Please do. Okay. Salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ingat. Magandang araw. Thank you po. Thank you.